Isa sa mga anggulong tinitignan ng pulisya ay yung pagiging planado raw ng pamamaril ng dalawang minor de edad sa San Jose National High School sa Tacloban. Kaugnay niyan at ang update sa investigasyon, makapanayin po natin Police Region 8 Information Officer Police Lieutenant Colonel Annalisa Armeza. Magandang umaga po. Yes sir, good morning po. Lumabas sa paunang investigasyon na mananakot lang daw sana pero nauwi nga sa pamamaril ang ginawa ng dalawang estudyante sa Tacloban. Yes, sir. Before I answer that question, I would like to give update that we already have filed the criminal complaint against the CICL who is above 15 years old last night with the prosecutor's office. Opo. Yun. And as to the motive and others, kasi nasa jurisdiction na siya ng prosecution service, they will be the one to assess and evaluate na the complaint. Opo. So, meron ho bang pambubuli? Yan po sir, yung isang tiningnan sa conduct ng investigation. Actually, kahit naman na na-file na siya with the prosecutor's office for a comprehensive approach and a formulation of intervention kasi magiging part naman din po yung Philippine National Police dito. Other motives are taken into consideration. We are not singling out one specific motive lang, angle of one specific motive. Okay, Colonel Armeza, tama ba na mas yung nakababatang estudyante ang mas maraming pinaputok na bala ng baril? That's the information that we have gathered, but then as I've said, madidetermine po yan sa evaluation at assessment ng prosecutor's office. Yung may-ari po ng baril nakausap na ho ba? There was an initial talk with our PNP personnel. Opo. At anong sabi, may kapabayan ho ba sa kanyang panig? Yun that she safekeep the firearm, but yun yung also confusion niya why nakuha ng kanyang pamangkin yung baril. Kasi tinago niya naman yun. And also sir, ongoing po ang admin investigation sa kanya. And yun nga na nasa restrictive custody na siya and na-terminate na po yung kanyang designation. Kamusta na ho lagay at nasaan yung dalawang minor de edad na namaril po? So at present, turned over po sila sa City Social Welfare Development Office ng Tacloban. Yung mga nasugatan naman po, gusto namin kamustahin din. Maayos na ho bang kanilang lagay? Ligtas na sa panganib? Yes sir, so far, nasa stable condition na po yung mga injured victims. At anong plano ma-establish po ng pulisya dito sa profiling? Lalo sa, ang gusto, pati mga magulang daw nito, makasuhan po. Yes sir, we are considering that as our action taken sa law enforcement na side. Meron bang update kaugnay sa posibilidad na may kasabwat pa o may naka-impluensyang grupo dito sa dalawang estudyante para gawin yung karahasan? Yes sir, as to the kasabwat na may lumalabas na mga balita na meron pang iba na mga students na kasama nga sa supposedly kasama in the commission of the crime, we already have determined that na sila lang po talagang dalawa yung involved sa CICL. At anong mga paghihigpit na ho o adjustment natin sa seguridad ng mga eskwelahan? There is already a standing directive from our Chief PNP and our Regional Director for the increase of police presence sa mga schools and also our mobile and foot patrols. So yun din yung strengthening of our coordination and partnership with the PTA, with the teachers and our local government units, lalo sa barangay officials. Maraming salamat, Police Region 8 Information Officer, Police Lieutenant Colonel Annalisa Armeza. Ingat po. Thank you, sir.